Nalulungkot ako anak, dahil konti na lamang ang mga nagiging customer natin dito sa salon. Bahon na rin tayo sa utang. Malulugi na ang negosyo. Malungkot na pahayag ni Robert. Nangyari ang pagkalugi natin, tay, nang pumanaw si nanay, dahil marami tayong naging gastos at nabaon pa tayo sa utang. Tugon naman ni Ronnie sa ama. Ganun talaga anak. Matinding pagsubok ang dumating sa atin eh. Yun ay ang pagkawala ng ilaw ng ating tahanan at ang pagkabaon sa utang. Para nga lang may salba ang salon na ito, nariyang binibenta na natin ang ibang mga gamit, wag lamang itong magsara. Pahayag pa ni Robert. Tama ka tay, dahil ang salon na ito ay napakalaking alaala natin para kay nanay. Napapuntong hininga na lamang si Robert sa sinabi ng anak. At dahil gabi na nito, ay nagsara na nga sila ng salon. Samantalang si Robert ay umakyat patungong terrace. May pangalawang palapag kasi ang tahanan nila. Hindi naman sila mayaman. Nakapagpatayo lamang sila ng ganoong bahay nang dahil sa pagtutulungan nila ng yumaong asawa. Naupo nga sa may bandang terrace si Robert at dito siya nagmuni-muni. 3 buwan na rin mula nang pumanaw ang misis nang dahil sa malubha nitong karamdaman sa puso. Kaya hanggang sa ngayon ay nagmumove on pa rin siya. Tandang-tanda pa nga niya ang naging pag-uusap nila noong bagong tayo pa lamang ang kanilang salon. Alam mo mahal, kung bakit salon yung napili kong negosyo? Nakangiting wika ni Amanda. Ito ay ang misis niya. Bakit nga ba mahal? Nakangiting tugon naman niya rito. Dahil ito ang passion ko, mahal. Saka nangako ko sa kakambal ko na sa oras na nakaluwag-luwag na ako sa buhay, magpapatayo tayo ng salon at siya ang una kong gugupitan at pagagandahin ng buhok. Pero hindi yun natupad dahil pumanaw na ang kakambal ko dahil sa kanyang sakit. Nakakalungkot ng sobra. Kaya mahal, kung sakaling tumating man ang panahon na ako naman ang mawala, pangalagaan mo sana ang salon natin ha. Makakaasa ba ako sa iyo, mahal? Huwag mo namang sabihin mawawala ka, mahal. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Pero oo, pangangalagaan ko talaga ang negosyo natin. Pinundar natin ito eh. Kung kinakailangang pag-aralan ko rin ang pag-hairdressing, kahit hindi naman ako binabae para sa ganoong gawain, ay gagawin ko. Alang-alang na rin sa iyo, mahal. Biglang natawa si Amanda habang nagsasabi ng, yan ang gusto ko sa'yo eh. Laging ready. Pero huwag mo sanang itanim sa isip mo na ang pag-hairdressing ay trabaho lamang ng babae o ng isang bading. Pwede rin naman gawin yun ng lalaki. Ano ka ba? Napangiti na lamang si Robert nang alalahanin niya ang napag-usapan nila ni Amanda noon. Nagbalik ang isipan niya sa realidad ng kasalukuyan. May matinding pagsubok man dito sa salon natin, mahal. Pangako, ibabangon ko ito. Kung minsan man itong ilulubog ay babangon rin ito. Sa bandang huli, porsigidong bulong ni Robert sa sarili. Kaya naman kahit hindi siya marunong manggupit, dahil nagsisialisa na ang mga nagtatrabaho sa kanya, siya nang gumagawa nito. Nagsisialisa ng mga ito dahil wala na siyang pampasweldo. Mabuti na lamang ay merong internet na kung saan ay pwedeng mapanood kung ano ang klaseng gupit ang gusto ng isang customer. Pinapanood niya yung mga usong hairstyle. Iyon ang kanyang pinagagayahan at naitatawid niya naman. Mabuti na lamang ay walang nagrereklamo. Bagamat napapansin niya na hindi nasisiyahan ang mga ginugupitan na inaayusan niya. Isang araw, hindi siya nito nagbukas. Napag-usapan nila ng kanyang anak na si Ronnie ang patungkol sa bagay na yon. Ano sa tingin mo anak? Kumuha na tayo ng isa na mahusay sa pagtatrabaho dito sa salon? Seryoso niyang tanong. Wag na po tay, mapapagastos ka lang. Wala pa tayong kakayahang magpasweldo sa sitwasyon nating ito. Pero meron akong kakilala na pasyon ng pag-ayos ng isang tao. Pakainin na lamang natin siya. Yun ay kung papayag siya. Tugon ni Ronnie. Sige anak, pangakuan mo na lamang na kapag maganda-ganda na ang kita dito sa salon, ay babayaran naman ang kanyang mga naging serbisyo.
Sige ho, tay. Yun po ang gagawin ko. Miyembro kasi siya ng LGBT. Isa siyang bakla. Nakilala ko siya sa palengke dati. Noong may tindahan pa sila ng mga CD. At dahil hindi na yun uso, ay nagsara na sila. Pangarap niya na mas patuto pa sa larangan ng pag-ayos ng mga customer. Mamaya pagkatapos ng klase, sasadyain ko po siya sa kanilang bahay. Paliwanag na Ronnie. Hanggang sa nangyari na nga ang pagkakataon na iyon. Nang uwian na ng binata sa eskwelahan, sumakay pa siya ng jeep para lamang makarating sa tahanan ni Rosella. Ang totoong pangalan nito ay Rolando. Ito yung pakilala nito noon sa kanya. Namamangha nga siya rito dahil boses babae ito at may malambing na tono na kaisarap pakinggan. Medyo may hubog rin ito sa katawan na gaya talaga ng isang babae, bagamat mahalata sa mukha na medyo manly. Palagay niya ay dahil iyon sa makapal na makeup. Palagi itong nagpapaganda. Hindi niya rin alam kung may pinabago ba sa katawan nito. Ayaw niya namang magtanong dahil masyadong personal. Nang makarating na roon si Ronnie, dito na siya nagsimulang mag-doorbell sa apartment na tinutuluyan nito. Agad naman itong nagbukas ng pintuan at sinalubong siya na mayroong ngiti sa labi. Oh, Ronnie, ikaw pala. Napasadya ka ata. Aba, may dala ka pang bulaklak. Para kanino ba yan? Para sa ito, Rosella. Binili ko sa flower shop kanina. Naparito ako para may pakiusap ako sa'yo. Kaso medyo nakakahiya eh. Makikita ang pamumula sa pisngi nito. Nang marinig iyon, halata na kinikilig ito. Maraming salamat, Ronnie ha. Ano ba yung hihingin mong pabor? Sabihin mo na sa akin Huwag ka nang mahiya. Alalahanin mo. Basta ikaw ay malakas ka sa akin. Alam mo naman na may salon kami, hindi ba? Nagsialisa na kasi ang mga nagtatrabaho sa amin dahil lubog na kami sa utang at wala nang kakayahang magpasweldo ng mga tauhan. Kaya kung pupwede lang, kung mapapakiusapan ka, ay gusto ko sanang tulungan mo kami sa salon. Alam ko na mahusay ka sa mga gawain na ganun. Sa ngayon, ay wala kaming pampasweldo sa'yo. Pero papakainin ka naman namin sa tamang oras. Ito ay wala namang sapilitan, Rosella. Kung gusto mo lang naman, pwede ka namang tumanggi. Ikaw na lang kasi ang inaasahan namin para makabangon muli ang negosyo. Pero pangako, kapag bumalik sa dati ang kita, ay babayaran ka namin, Rosella. Napaisip naman ang bakla sa sinabi ni Ronnie. Gusto ko mang tumulong pero alam mo naman na nagtatrabaho na ako ngayon. Kailangan kong kumita para sa lolo kong may sakit. Pasensya na, pero mukhang matatangkihan kita sa pagkakataong ito. Dahil sa narinig, ay napayuko si Ronnie. Nadismaya siya ng sobra. Ganun ba? Ayos lang. Hindi ko pa kasi alam na may trabaho ka na pala ngayon. Pasensya na sa abala, friend ha. Sige, mauna na ako. Maraming salamat ha. Pamamaalam ng binata at naglakad na papalayo. Ni hindi man lamang niya narinig ang pagtawag sa kanya ni Rosella. Samantala, pinag-aralan na lamang ni Ronnie at ng kanyang ama ang pamamalakad ng salon. Kapag walang pasok sa eskwelahan, tinutulungan ni Ronnie ang kanyang ama sa paggugupit. Madalas namang madismaya ang mga customer. May pagkakataon na pinabawi pa nga ng mga ito ang pagbabayad. Kaya naman, labis na nanghihinayang si Ronnie dahil sa ang kanilang pinagpaguran ay mapupunta lang pala sa wala. Tingin nila ay wala silang karapatang singili ng customer dahil inaamin nila na medyo hindi naman talaga maganda ang trabaho nila. Kaya't nais nila ng kanyang ama na makahanap na talaga ng bihasa sa paggugupit. Para naman hindi masayang ang pera at wala nang bawian. Kaya ganawa ng kanilang ginawa. Subalit nahirapan silang makapaghanap ng sasapat sa kanilang budget para sa pagpapasweldo. Kaya't sa bandang huli, sila pa rin ang nagtatrabaho para lamang kumita ang kanilang salon. Gusto nilang isalba ito mula sa pagkakalugi, kaya talagang gumagawa sila ng paraan. Ayaw nilang mawala ng hanap buhay at alaala sa ilaw ng kanilang tahanan. Hanggang sa isang araw, tumawag si Rosella kay Ronnie. Sinagot naman ng binata ang kanyang telepono. Oh, napatawag ka ata, Rosella.
Masayang bati niya rito. Oo, pumapayag na kasi ako sa kagustuhan mo. Tugon naman ito sa kanya. Dahil roon, ay masayang masaya si Ronnie nang malaman ito. Sa wakas ay mapapatakbo na nila ng mahusay ang kanilang negosyo. Teka, papaano yung trabaho mo kung tutulong ka sa amin sa salon? Baka naman mawalan ka niya ng pagkakakitaan ha? Sambit ni Ronnie sa kaibigan. Tuwing hapon hanggang gabi, pwede ko sa salon nyo. Nagpaalam na rin ako sa amo ko. Pero huwag kang mag-alala. Dahil magiging tuwing umaga hanggang tanghali lang ang schedule ni Tito Robert. Dahil tuturuan ko lang siya. Maraming salamat, Rosella. Mahasahan ka talaga. Pero teka, kailan mo ba tuturuan si tatay? Ngayon na, dahil pupunta ako dyan. Tugon naman ito sa kanya. Maraming salamat talaga, friend. Sambit ng binata. Walang anuman, basta ikaw. Tugon nito sa kanya. At sa pagsapit ng hapon, nagtungo na nga si Rosella sa kanilang salon. Napagpasya naman ni Mang Robert na maagang magsara para maturuan ito. Naniniwala naman siya na madali siyang matututo. Tinuturuan nga si Mang Robert hanggang 12:00 ng hating gabi. Natuto naman siya kahit papaano. Kahit si Ronnie ay pinapanood ang pagtuturo ni Rosella. Nasusundan naman ito ng binata kahit na mahirap ang ginagawa. Kailangan niya ring tandaan dahil kapag wala siyang pasok sa paaralan, ay tutulong siya sa kanyang ama. Ayaw niya namang mapagod ito, kahit nakatuwang na si Rosella. Paano ba naman kasi, ay matanda na rin ang kanyang ama. Dapat ay huwag nang mapagod dahil tiyak na magkakasakit ito. Naaawa na rin kasi siya sa kanyang ama, dahil todo kaya dito mula nang pumanaw ang ina. Kaya't gagawin niya ang lahat, umahon lamang ang kanilang salon. Mula noon ay nag-aalok na rin sila ng massage, waxing, at hair treatment, at ang pagpapakulay nito. Si Rosella na ang gumagawa ng may hirap, kaya hindi kinakabahan ang mag-ama dahil alam nilang magagampanan nito ng maayos ang trabaho. Samantala, nang matapos sa pagtatrabaho si Rosella sa salon at nasa sarili na siyang kwarto, napapangiti siya kung bakit niya ginagawa ang bagay na yon. Ginagawa ko ito para lamang mapalapit sa'yo, Ronnie. Kahit pa mapagod ako araw-araw basta't makita ko lamang ang mukha mo, ay napapawi na yon. Noon pa man ay may pagtingin na ako sa'yo. Mahal kita, Ronnie. Hindi mo lang alam. Umaasa si Rosella na kahit ganito siya ay mamahalin pa rin siya ng binata. Kaya't gagawin niya ang lahat para lamang umibig sa kanya si Ronnie. Dahil parang ikakamatay niya kapag hindi sila magkatuluyan. Magbabakasakali siya. Samantala, sina Ronnie at Mang Robert ay nag-uusap ng gabing iyon patungkol sa pagpapasweldo kay Rosella. Nakakahiya naman kay Rosella, anak. Kung wala tayong ipapasweldo, magsasanla ako ng mga gamit ko na hindi ko na ginagamit. Yun ang ipangbabayad ko sa kanya. Paliwanag ni Mang Robert. Siguro nga tay, yun na lamang po ang gawin nyo. Hayaan mo. Matutubos nyo rin naman yun kapag naiahon na natin ang negosyo natin. Nagsanla nga ng relo, mga gamit sa bahay, at alahas si Mang Robert. At iyon ang ipinapang sweldo niya kay Rosella sa part-time nito. Talaga namang deserve nito na bayaran, sapagkat mahusay nitong nagagampanan ng trabaho. Wala itong karekla-reklamo. Madalas pa nga na may nagbibigay ng tip kapag ito ang nagtatrabaho. Hindi naman inaangkin ni Mang Robert ang tip at ibinibigay lahat kay Rosella. Para sa kanya naman talaga ang pera. Pinaghirapan niya ito. Kaya't napagtanto ni Mang Robert na hindi na dapat siya nang ihinayang sa usaping pagsasanla. Lalo na kung si Rosella naman ang magiging susi sa pagbabalik ng sigla ng negosyo. Samantala, lumipas ang ilang buwan. Masayang masaya si Ronnie dahil nakikita niya na unti-unti nang nakakabangon ng negosyo. Kaya nang uwian niya na sa paaralan, niyaya niyang lumabas si Rosella. Sa mga sandali kasing iyon, ay maagang nagsara ang salon ng ama. Ang paglabas nila ang paraan ng pasasalamat niya rito. Tinawagan niya sa telepono ang kanyang kaibigan upang iyayin nga na lumabas. Tuwang-tuwa naman ito nang malaman na lalabas sila. Talaga, Ronnie? Anong meron at gusto mong lumabas tayo? Tuwang-tuwa na pahayag nito sa kanya. Pasasalamat ko sa'yo.
Dahil kung wala ka, tiyak na luging-lugi na ang negosyo namin. Saka matagal na tayo magkaibigan, hindi ba? Gusto ko rin na magkaroon tayo ng oras sa isa't isa. Dahil sinabi ng binata, ay talagang kilig na kilig si Rosella. Napagpasyahan niya na magsuot ng magandang bestida para lamang maging maganda sa paningin ni Ronnie. Kahit imposible, nakikita pa rin niya na may pag-asang magkakatuluyan sila dahil sa magandang ipinapakita nito sa kanya. Kaya't gagawin niya ang lahat para lamang mapasaya si Ronnie at baka makita nito ang kahalagahan niya. Kalahating oras nag-ayos si Rosella hanggang sa nagkita na nga sila sa mall. Napangiti si Rosella nang masilayan ang gwapong mukha ni Ronnie. Mabuti sabay tayong dumating, Ronnie. Walang nauli o nauna sa atin. Ito na ata yung tinatawag na tadhana, friend. Kaya sabay tayo. Nakangiting payag ng binata. Kahit alam ni Rosella na nagpapatawa lang naman ang kanyang kaibigan, para sa kanya ay siniseryoso niya ito. Napagkasundoan nila na kung ano ang kanilang panonoorin. Yun ay walang iba kung hindi ang horror. Paano ba naman kasi? Pareho nilang hilig ang mga pelikula na nakakatakot, kahit pa noong unang beses pa lamang nilang magkakilala. Noong may tindahan pa ng mga CD si Rosella, sa kanya bumibili si Ronnie, makapanood lang ng nakakatakot na movies. Halos 6 na oras rin silang nagtagal sa sinehan. Paano ba naman kasi ay 2 palabas ang kanilang pinanood? Pagkatapos noon, ang binata nang naghatid sa kanyang tinutuluyan. Ano, masaya ka ba, Rosella? Pahayag ni Ronnie. Oo naman, nag-enjoy talaga ako dahil nakasama kita. Ronnie, meron nga pala akong aminin sa'yo. Sana naman, huwag kang magagalit sa akin. At sana walang magbabago sa pagtitinginan natin, ha? Napakunot naman ang noo ng binata dahil sa labis na pagtataka at nagtanong. Mukhang importante nga ang sasabihin mo, ha? Alata sa mukha mo eh, dahil masyadong seryoso. Teka, ano ba ang sasabihin mo sa akin? Napatahimik saglit si Rosella. Alam mo naman yung patungkol sa pagtingin ko sa'yo, hindi ba? Alam kong nararamdaman mo yun. Teka, ano ba yung pagtingin mo sa akin, friend? Pero oo naman, nararamdaman ko ang malalim na pagtingin mo sa akin bilang kaibigan. Kaya nga namasukan ka sa amin eh. Ganun ako kalakas sa'yo, hindi ba? Oo, yun nga ang dahilan. Para matulungan kayo at para maiahon ang negosyo nyo. Pinahahalagaan ko ang pagkakaibigan natin. Pero may malalim pa na dahilan patungkol doon. Hindi kasi yun ang ibig kong sabihin. Teka, ano ba yun, Rosella? Mahal kita, Ronnie. Mahal na mahal kita. Dahil sa inihag nito, labis na nagulat ang binata. Teka, Rosella, nagsasabi ka ba ng totoo o nagbibiro ka lang? Nako, mukhang mahirap atang mangyari yan. Oo naman, totoo ang sinasabi ko. Pero teka, bakit mahirap? Dahil babakla ako? Hindi naman sa ganon. Hindi ba alam mo naman na straight ako? Kaya hindi ako nakikipagrelasyon sa kapareho ko ng kasarian. Saka hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Hindi nalalagpas pa doon, Rosella. Paliwanag ni Ronnie. Akala ko pa naman. Madalas kasi kitang niniisip, Ronnie eh. Kung alam mo lang, masaya kasi ako sa'yo. Pero ito lang pala ang kapalit. Dismayado nitong sambit. Sobrang nasaktan doon si Rosella. Ang buong akala niya kasi ay magiging maayos ang lahat. Sinabi niya na mauna na si Ronnie sapagkat papasok na siya sa loob ng bahay. Naramdaman ng binata na sumama ang loob sa kanya ng kaibigan, kaya tinawag niya ito. Subalit pinagsara na siya ng pintuan. Dahil dito, ay lulugulugong naglakad papauwi si Ronnie. Hindi niya alam sa sandaling iyon kung dapat ba niyang pagsisiyan ang mga sinabi niya. Hanggang sa naisipan niya na kausapin patungkol roon ng kanyang ama. Ano? Nagkaroon kayo ng problema ni Rosella? Pero teka, bakit tumantong sa ganon, anak? Ano bang nangyari? Nalilitong tanong ni Mang Robert. May gusto kasi sa akin si Rosella, tay. Ah, ganun ba? Tinanggihan mo siya, anak? Opo, tay. Paano ba naman ako magkakagusto sa kanya? Lalaking lalaki po ako. Hindi ko po kailangang magpakahipokrito. Nagsasabi lang po ako ng totoo, tay. Paliwanag ni Ronnie. Oo nga naman, anak. Nagsasabi ka lang naman ng totoo.
at dapat niya yung tanggapin. Pero anak, mukhang hindi na siya magtatrabaho dito nang dahil sa reaksyon mo. Paano kasi? Mukhang ikaw lang ang dahilan ng pagpasok niya dito bilang part-timer. Umaasa siya na iibig ka rin sa kanya. Sabit sa kanya ng ama. Sana'y huwag niyang damdamin ng sobra yun, tay. Okay lang naman sa akin kung gano'n ang kasaraan niya. Tanggap ko naman siya bilang kaibigan. Pero wag lang karelasyon, tay. Naiintindihan kita, anak. Mukhang kailangan na nating maghanap ng panibagong beautician. Ako na lamang ang bahala sa pagpapasweldo. Nakakalungkot man, tay. Pero gano'n na nga lang talaga ang gawin natin. Pasensya na kung nasabi ko yun kay Rosella, tay. Yan po tuloy. Nawalan tayo ng beautician. Malungkot na pahayag ni Ronnie. Napangiti naman si Mang Robert. Ginulo pa nito ang buhok ng anak habang nagsabi ng, hindi mo kasalanan yun, anak. Walang mali sa pagsasabi ng totoo. Ay nako, paulit-ulit ka na lang parang loro. Kala ko, tay, parang sirang plaka. Isa lang ang pinupunto nun, anak. Matawa-tawang pahayag ni Mang Robert. Napabuntong hininga na lamang si Ronnie. Pagkatapos noon, ay pumasok na siya sa kwarto. Magpapahinga na siya at nais niya ng matulog. Nang sa gayon, ay matanggal na ang kanyang stress. Kahit marami siyang iniisip, mabuti ay nakatulog pa rin siya ng mahimbing. Dahil dito, ay nagising siya ng maaga kinabukasan. Nakabawi pa rin naman siya ng lakas. Subalit tama nga ang hinala nila ng kanyang ama. Hindi na sumipot pa si Rosella. Mabuti na lamang ay natatandaan pa rin naman ni Mang Robert ang mga ginagawa noon ng kaibigan ni Ronnie. Kaya kahit wala na ito, nagagampanan pa rin niya ng maayos ang kanyang trabaho. Pero dumating ang isang pagkakataon kung saan ay muli niyang may engkwentro si Rosella. Nangyari yon nang meron siyang tinitake out na pagkain sa fast food. Napag-alaman niya na naroon rin ang binabae. Narito ka rin pala, Ronnie. Hindi ko inaasahan na magkikita ulit tayo. Siya nga pala, babalik ako sa salon niyo kung pumapayag ka na makipagrelasyon sa isang baklang gaya ko. Sambit pa nito sa kanya. Napakamot naman sa ulo ang binata. Hindi niya inaasahan na talagang ipagpipilitan nito ang sarili sa kanya. Bagay na hindi niya naman maatib. Dahil alam niya sa sariling sa babae lamang siya nagkakagusto, hindi sa isang bakla. Pasensya ka na, Rosella. Patawarin mo kung nabigyan kita ng sama ng loob noong nakaraan sa mga nasabi ko sa'yo. Pero ulitin ko, hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko para sa'yo. Hindi na yun magbabago pa, Rosella. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Sa babae lang ako magkakagusto at hindi sa kapwa ko lalaki. Matapos banggitin na yun ni Ronnie, nagulat siya nang bigla siya nitong sampalin. Para lang malaman mo, hindi ako isang lalaki. Transwoman ako. Kahit nakikita mo na nakasuot ako ng pambabae, mahaba ang buhok at may makeup sa mukha, naasar ako kapag tinatawag po rin akong lalaki. Lalo na kapag nanggagaling sa lalaking gusto ko. Pasensya ka na. Buo na talaga ang desisyon ko na hindi ako makikipagrelasyon sa isang kagaya mo. Paano ba naman kasi? Ay nalaman ko na ang totoo mong kulay. Ito ang tatandaan mo, Ronnie. Pagsisisihan mo na tinanggihan mo ako. Pangako yan. Payag ni Rosella. Hindi nagtagal, ay umalis na rin ito sa kanyang harapan. Napabuntong hininga naman si Ronnie. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Kung ito ba ay nagbabanta sa kanya. Ganoon pa man, ay sinuwalang bahala na lamang niya ang mga sinabi nito laban sa kanya. Matapos niyang bumili sa fast food, ay umuwi na nga siya sa kanila para magpahinga na. Mamaya na lamang siya kakain. Ayaw niya namang sabihin niyon sa kanyang ama dahil ayaw niya itong bigyan ng alalahanin. Pero nangangamba siya na baka meron itong masamang binabalak laban sa kanila. Ayaw niyang mangyari yon dahil nanggaling na nga sila sa matinding pagsubok tapos mangyari ulit sa katauhan ni Rosella. Kaya dapat pagandaan niya kung ano man ang binabalak nito laban sa kanila. Malakas ang kutob niya na baka pabagsakin ito ng tuluyan ng kanilang negosyo o hindi naman kaya ay sisiraan para wala nang tumangkilik. Hinintay ni Ronnie na mangyari yon. Pero lumipas ang isang buwan. Wala namang nangyari na kakaiba. Paano ba naman kasi ay hindi naman ito nagpapakita sa kanya.
kahit na anino nito ay hindi na nagparamdam. Nakahinga siya ng maluwag dahil baka hanggang pagbabanta lamang ang kaya na Rosella. Naisipan niya na baka napagtanto nito na naging magkaibigan naman sila, kaya hindi na tinuloy ang kung ano man ang hindi magandang pinaplano. Nagpapasalamat rin siya sa Diyos dahil talagang pinuprotektahan sila at pati na rin ang kanilang negosyo na siyang bumubuhay sa kanila. Samantala, ganap nang natuto ang ama sa paggugupit, kaya kahit wala na silang kunin, ay magiging maayos pa rin naman ang takbo ng kanilang negosyo. Pero dumating ang isang pagkakataon kung saan ay merong ibang salon na nagtayo sa tapat nila. Mula noon ay kumonti na ang kita nila na sana ay bumabangon na. At dahil sa pagkonti ng kanilang mga customer, sigurado na babalik na naman sa pagkalugi ang kanilang negosyo. Sa loob-loob ni Mang Robert, mag-iisip siya ng technique para lamang maungusan ang katapat na salon. Sa isip-isip naman ni Ronnie, siguro ay kakilala na Rosella ang may-ari nito at ito ang tinutukoy nito sa hindi pagtanggap sa pag-ibig nito. Kaya naman medyo natawa si Ronnie. Paano ba naman kasi, hindi matanggap na Rosella na wala talaga itong fiyansa sa kanya. Sadyang ayaw niya sa mga taong pinagpipilitan ng gusto, kahit ayaw naman ng isang tao. Napagtanto niya na mabuti ay nakilala niya na ito kaagad, kahit na medyo matagal na silang magkaibigan. Dahil dito, dapat niya na talagang iwasan ang binabae dahil meron pala itong tinatagong katoksikan. Maghahanap na lamang siya ng isang tunay na kaibigan. Samantala, nagtayo ng milk tea shop si Mang Robert malapit sa kanilang salon. Dahil masarap ang pagkakagawa, maraming dumarayo sa kanilang lugar. Kaya kahit papaano, ay nakakabawi sila sa tiyak na pagkalugi. Dahil dito, napag-isip-isip ni Mang Robert na kung tuluyan ngang malulugi ang salon, dapat siguro ay mas palakihin pa ang milk tea shop para naman doon makabawi. Nang mapalaki nga nila ito, dito napagtanto ni Mang Robert na tama ang napagpasyahan. Kahit wala nang dumadayo sa salon nila dahil meron ng kakumpetensya, mas marami namang tumatangkilik sa kanilang milk tea. Kaya talagang nakakabawi rin sila. Isang araw ay napag-usapan nila ni Ronnie ang patungkol dito. Tay, ano kaya kung isara na lamang natin ang salon, tapos yung milk tea na lamang ang paunlarin natin? Suwestyon ni Ronnie. Naisip ko na rin yan, anak. Mukhang tama ka dyan. Malaki ang kinikita ng milk tea shop natin. Bukod pa roon, halos wala nang nagpupunta sa salon natin. Doon na sila sa kabila. Wala naman tayong magagawa kung yun ang pinipili nila. At para mapunta na ang lahat ng oras ko sa milk tea business natin, dapat nang isara ang salon, anak. Ipapatayo ko na lamang yun kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Para ikaw na ang mag-manage at para tuparin ang pangako ko sa iyong ina na muli itong ibabangon. Seryosong payag ni Mang Robert. Napatango naman si Ronnie at natutuwa ito dahil pinakinggan ng ama ang kanyang naisip. Mas nakikita kasi niya ang tagumpay nila sa milk tea shop. Hanggang sa mangyari na nga na milk tea na lamang ang pinagtutuunan nila ng pansin. Napansin naman ni Ronnie na madalas na magpakita sa kanya si Rosella. Madalas sa isa palengke niya ito natatagpuan. Hindi man siya nito kinakausap, pero mababa ka sa itsura nito na hindi ito natutuwa sa pag-angat ng kanilang milk tea shop. Nakasimango dito kapag nagkakasalubong sila. O kung hindi naman kaya, ay nakatingin ito ng masama sa kanya. Gusto man niya itong kumprontahin para tanungin kung ano ba ang problema nito at talagang malaking-malaki ang galit sa kanya, ay mukhang nalalaman niya na kung ano ang dahilan. Kaya't natutuwa siya sapagkat hindi sobrang nagtagal ang pagkakaibigan nila. Dahil kung hindi, ay baka mas lalo lamang mapasama ang kanyang buhay. Samantala, nalaman nila ng kanyang ama na nagpatayo rin ng milk tea shop ang salon na kanilang katapat. Pero dahil hindi ito kasing sarap ng sa kanila, hindi naman naapektuhan ang kanilang negosyo. Paano ba naman kasi? Marami pa rin namang bumibili sa kanila. At habang tumatagal ay parami ng parami ang mga bumibili sa kanila. Palagay ni Mang Robert ay mukhang naire-rekomenda ng mga nagiging customer nila ang kanilang shop, kaya't nagkaroon na sila ng mas maraming parokyano. Dahil dito, kinalaunan ay nakapagpatayo pa sila ng isa pang branch.
Ito ay matatagpuan sa palengke. Subalit hindi si Mang Robert ang nag-aasikaso ng milk tea shop, kung hindi ang kapatid nito na si Aling Celia. Nagbabayad lamang si Mang Robert sa nagiging serbisyo nito. Malaki kasi ang kanyang tiwala sa sarili nitong kapatid. Samantalang, yung naunang tindahan ay si Mang Robert ang nag-aasikaso. Kahit marami na ang parokyano, ay kayang-kaya pa rin naman niyang hawakan. Dahil dito, ay hindi na kailangan pa ng tulong ng kanyang anak na si Ronnie. Nakakapag-aral na ito ng maayos. Kailangan kasi nitong makakuha ng malaking marka para magkaroon ng scholarship sa college. Mahirap pero magsusumikap si Ronnie para mangyari ang bagay na yon. Ayaw niyang manatiling mahirap lamang. Naniniwala siya sa kasabihan na hindi masama na ipanganak na mahirap. Ang kasalanan ay yung mamatay na mahirap at hindi man lamang naranasan na guminhawa sa buhay. Kaya talagang gusto niya na marami silang negosyo balang araw. Gusto niya rin na makapagpatayo ng malaking bahay para sa kanyang magiging pamilya. Siyempre, kasama na rin roon ang ama niya. Gusto niyang makasama ito. Dahil sa kabila ng hirap at ginhawa, ay palagi niya itong kasama. Samantala, isang araw ay may nabalitaan si Ronnie at nanggaling ito sa isa sa mga customer nila. Ayon dito, may naninira raw na isang tao sa milk tea nila. Ang sabi nito ay marumi raw ang pagkakagawa ng inumin nila. Minsan na raw itong nakapasok sa bahay nila at nakita umano nito ang proseso ng kanilang paggawa. At dahil hindi naman nakikita ng mga customer ang paraan ng paggawa ni Mang Robert, may mga ilang tao na umano raw na naniniwala. Yung mga ingredients raw ng milk tea nila ay ginagapangan ng mga daga. Kitang-kita umano iyon ng nakasaksi. Dahil dito, natanong na raw ni sa customer na yon kung ano ang itsura ng nagkakalat ng chismis. Ayon naman sa customer na yon, ay isa itong bading. Dito na pabuntong hininga si Ronnie. Wala na siyang iba pang pinagdududahan pa kung hindi si Rosella lamang. Dahil ito lamang ang may galit sa kanila. Ganun pa man, ay hindi niya naman ito aawayin. Meron siyang magandang naisip na paraan para makipagbati dito. Sa tingin niya, yung plano niyang iyon ay gagana sa binabae. Titiyakin niya na sa pagkakataong iyon ay malilin lang niya ito. Ano pre? Magpapanggap kang boyfriend mo ko? Seryoso ka ba? Pumunta ka pa rito lang dahil lamang dyan? Nagtatakang tanong ni Andrew sa kaibigan na si Ronnie. Hindi pa nangyari. Pero baka sa mukha nito ang sobrang pandidiri. O pre, magpapanggap tayong magjowa kahit isang beses lang. Kahit hindi ka magsalita at ako na lang. Magpapakita lang naman tayo sa dati kong kaibigan na isang bading. Paano ba naman kasi pre? Nang basterin ko ay sumama na ang loob sa akin. Sa tingin ko nga hindi lang sama ng loob kung hindi napakalaking galit sa akin. Alam mo bang kakilala pala nito ang kakumpetensya namin sa negosyo? Pero kahit ganoon, hindi kami nagpapaungos. Salip ay mas lumalago pa nga. Pero ngayon naman sinisiraan kami. Paliwanag ni Ronnie. Pakunot noon naman si Andrew habang nagsabi ng, ano naman ang paninira na sinasabi niya? Marumi raw ang milk tea namin, kahit wag na daw bumili. Medyo naapektuhan na nga pre. Paliwanag ni Ronnie. Okay, sige na nga. Bilang kaibigan naman kita, ay pumapayag na ako pre. Basta ikaw ang bakla hindi ako. Teka, bakit ganun nga pala ang naisip mo? Tingin mo ba ilulubayan ka na ng tao na yon at hindi nasisiraan ang negosyo kapag nalaman na kauri mo rin pala siya? Hindi natin malalaman yun pre, kung hindi natin susubukan. Hanggang sa yun nga ang nangyari. Napagkasunduan nga nila ang patungkol doon. Ang ginawa ng dalawa ay nagpunta sa tahanan ni Rosella. O Ronnie, anong ginagawa mo dito? Bakit pumupunta-punta ka pa dito? Saraulo ka rin no? Hindi pa ayaw mo sa akin? At sino naman yung kasama mo? Boyfriend ko nga pala, Rosella. Siya rin ang dahilan kung bakit hindi ko matanggap-tanggap ang pag-ibig mo dahil taken na ako. Paliwanag ni Ronnie. Nagsasaboses binabae siya para mas epektibo ang kanyang pagpapanggap. Isa ka rin palang bading na gaya ko? Gulat na reaksyon nito. Oo, isa nga akong bading at kauri kita. Kaya pasensya na. Saka, huwag mo na kaming saraan sa negosyo namin. Malinis naman ang paninda namin At ginagarantiya ko yan sa'yo.
Kahit panoorin mo pa ang paggawa ni tatay. So friends na tayo ha? Nakangiting wika ni Ronnie. Inabot niya ang kamay dito. Oo, friends na ulit tayo. Tugon naman ito sa kanya at tinanggap ang pakikipagkamay niya. Dahil dito ay napangiti si Ronnie. Napagtanto niya na wala na siyang magiging problema pa. Matanong nga kita, Rosella, bakit simula nang maging magkaibigan tayo, ay boses babae ka na? Paano mo ba nagagawa yon? Nang magaya ko nga, para hindi na ako mag-boss ewan? Secret. Tumatawang tugon ni Rosella. Mula nga noon, ay hindi na naninira pa si Rosella sa kanila. Hindi man bumalik ang lalim ng kanilang pagkakaibigan, nagkaroon naman sila ng maayos na pagbabati. Samantala, umabot pa nga sa punto na nag-apply na si Rosella sa kanilang shop. Umalis na kasi ito sa dating trabaho dahil umano sa maliit na pagpapasahod. Dahil dito, tinanggap naman siya nila Ronnie at Mang Robert. Nakikita naman ni Ronnie na hindi ito gagawa ng hakbang na siyang ikakasira ng kanilang negosyo. Nakikita niya naman na nagsasabi ito ng totoo. Pero nang makita ni Ronnie ang kopya ng birth certificate ni Rosella na ipinasa sa kanila, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nalaman niya na totoo pala nitong pangalan na yun. Mali ang naging paniniwala niya na Rolando ang totoo nitong pangalan. Kaya naman dito niya ito kinumpronta. Sandali, anong ibig sabihin nito, Rosella? Itong birth certificate copy na ibinigay mo kay tatay dahil mag-a-apply ka. Aminin mo nga, totoo ka bang babae at nagkukunwari ka lang na isang bakla? Nagtatakang tanong ni Ronnie. Oo, Ronnie. Totoo akong babae. Alam mo na mahusay akong mag-makeup, hindi ba? Nagkokolorete ko na parang isang bading tuwing nagkikita tayo. At noong unang pagkakataon na magpunta ka sa amin para makiusap, nagkataon naman na nag-makeup ako ng ganon. Pagtatapat ni Rosella sa kanya. Pero bakit ka nagkukunwaring bakla, Rosella? Anong dahilan mo? Oo, matagal na tayong magkaibigan. Pero hindi pa tayo lubos na magkakilala. Dahil hindi pa ako noon napapagawi sa bahay niyo. Kailan lang? Alam mo kung bakit? Dahil yung kuya ko ay isang bakla. Nagpakamatay siya noong 8 taong gulang pa lamang ako nang dahil sa pagkabigo sa pag-ibig. Mula noon, tumanak na siya sa isipan ko at siya ang naging modelo ko para mahanap ang isang totoong tao para sa akin. Sinubukan ko na magkunwaring bakla kung sakaling may tatanggap sa akin kahit ganito ako. Pero nabigo ako. Malungkot na pahayag ni Rosella. Pasensya na nga pala, Ronnie ha, kung itinago ko ang tunay kong kasarian na isa akong tunay na babae. At patawarin mo ako dahil sa akin ay nalugi yung salon nyo. Nagawa ko lang naman yun dahil sobrang sama ng loob ko. Pero hayaan mo, babawi ako ngayon. Ngayong natanggap na ako ni Mang Robert. Rosella, pwede naman nating pag-usapan yung patungkol sa atin. Kung may gusto ka sa akin, ay pumapayag na ako. Mariing napailing si Rosella. Hindi na. Wag na, Ronnie. Sarado na ang puso ko sa pag-ibig. Hayaan mo, pagbubutihan ko na lamang ang pagtatrabaho ko dito sa inyo. Nang sa gayon ay makabawi ako sa inyo. Nagkunwari ka rin pala na bakla para magkasundo tayo. Pero hindi yun problema sa akin. Nakangiting payag ng dalaga. Gusto sanang manligaw ni Ronnie, pero tinanggihan na siya ng dalaga. Hanggang ngayon na nakapagtapos na ng pag-aaral si Ronnie at mas lumaki na ang kanilang milk tea shop, ay muli lang napatayo ang kanilang salon. Tinatanggihan pa rin siya ni Rosella. Hindi niya alam kung paano itong susuyuin. Batig niyang sobra niya itong nasaktan noon. Para sa kanya, hindi kumpleto ang tagumpay niya kung hindi sila magiging magkasintahan. Kaya naman sa mga masusugid na tagapakinig, humihingi po ng payo si Ronnie kung papaano raw mapapalambot ang puso ng dalagang si Rosella. Alam niya kasi na may hinanakit pa rin ito sa kanya, kaya hindi siya inahayaang manligaw. Maraming salamat po sa inyong mga magiging sagot at mga komento.